Praise God. Biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, sumagana naman lahat sa bawat isa sa atin. At muli natin pag-aaralan ang topic about God's plan, yung plano ng Panginoon. Ibig sabihin ay, as in, siya talaga ang merong plano. Meron talaga siyang nakaset na plano para sa lahat o para sa lahat ng tao. Basahin natin ang Romans chapter 8 verse 29 to 30, ganito sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat yaong mga una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya, ay kanyang tinawag naman. At ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Kaya dito sa sulat na ito ni Apostol Pablo, ang Panginoon Diyos ay ipinapahayag na siya ang gumagawa, hindi tayo. As in, wala tayo ditong papel, kundi ang makikita lang natin dito ay yung maaaring nating pagtugon, at napakahalaga yung pagtugon. At maaaring yung tinatawag sa kanyang pagpapakahayag ay ating inaccept, ating tinanggap ang kanyang mga aral at turo. Pero actually, ito talaga ay trabaho lahat ng ating Panginoon Diyos. Hindi natin trabaho ito. Kaya sabi rito, ang kanyang mga nakilala ng una pa man, tinatawag niya. Kaya sa usapin ng pagtawag, siya yung tumatawag. Hindi talaga tayo yung kusang naghahanap sa Panginoon o kusa tayo na humahanap sa mga bagay na kalooban ng ating Panginoon. Kundi makita lang muna niya na tayo ay merong paggalang, pagrespeto sa kanyang salita at may pagsisisin loob. Andyan na kaagad siya. Nagpapakahayag na kaagad siya. Ibig sabihin, umaakay na siya sa atin. Tinutulungan na niya ang tao. Then yung sinasabing inaring ganap din naman niya, nang ibig sabihin siya yung gumagawa nun, siya yung umaaring ganap. Hindi natin pwedeng ariing ganap ang ating sarili. Hindi yun mangyayari. Kaya sabi yon, ang kanyang tinawag, inaaring ganap naman niya. Then yung mga inaring ganap naman niya, niluluwalhati din naman niya. Nang ibig sabihin, nakita niya yung resulta ng kanyang paggawa dito sa mga tao na kanyang tinawag. At nang makita nga niya ang mga resulta ng mga bagay na ito, ang sabi ron ay niluluwalhati din naman niya. Ang ibig sabihin ay nagkaroon ng kaganapan yung mga plano niya para sa buhay ng tao na ito na kanyang tinawag, inaring ganap, and then nung makita niya ang mga resulta, sa kanyang niluwalhati. Kaya dito makikita natin ang plano ay nagmumula sa ating Panginoon Diyos ng una pa man. Kaya dahil dito, ito yung atin mga pinag-aaralan, ito'y bahagi ng restoration of the human being, yung pagbagsak ni Eva at ni Adan sa kasalanan. Ito yung restoration, ito yung nais niya, na i-restore yung kinabagsakan ni Eva at ni Adan. At yun nga yung ating binabanggit sa Romans chapter 5, verse 17 to 19, dahil kay Adan, then pumasok ang kasalanan. Pero dahil sa ating Panginoon Jesucristo, pumasok naman yung katwiran. Dahil kay Adan, sa kanyang pagsuway, dumating ang kamatayan. Pero dahil naman sa ating Panginoon Kristo, dumating naman ang buhay na walang hanggan. Kaya ibig sabihin, ito ay restoration of the human being. Yun yung plano ng ating Panginoon ng una pa man, na makita niya na potential na makabalik o matubos pa si Eva at si Adan sa kanilang kasalanan. Kaya nga binihisan sila ng balat ng hayop, and then yung balat ng hayop na yon, kung ang Panginoon Diyos ang nagbihis, lagi natin sinasabi the best, at walang iba kundi ang balat ng tupa. Sapagkat yung balat ng tupa, ito talaga ay merong kakaiba na sangkap kung saan ay magbibigay ng maayos na proteksyon para sa may katawan. Kaya hanggang ngayon, mula pa naman noon, ay nabibili talaga ng mahal yung balahibo ng tupa. And then, eto ngayon yung plano ng ating Panginoon Diyos. Siya ang may akda, siya ang may takda, siya ang nagkaloob ng mga bagay na ikabubuti ng tao.
Kasi nga yung ating mga ginagawa, magkaroon man tayo ng tinatawag na pangungulila ng ating kaluluwa. Gusto nating gumawa ng mabuti pero laging kapos. And then lagi na yung hindi naman natin gustong gawin, yun naman ang ating nagagawa. Kaya dito mapapag-aralan natin yung pagkakaiba nung lumang tipan at ng bagong tipan. Nang ibig sabihin, pagdating sa lumang tipan, ito ay sangkap pa rin ng ating physical body na kung saan ay ating nilalakipan ito ng pagsisikap. Pero yung nature of God, yung likeness and image of God, hindi ganon. Compare dito sa bagong tipan, ibinabalik niya yung likeness and image of God. Kaya dahil dito, ay hindi natin kailangang pilitin ang ating sarili sapagkat ito ay nature na ng ating Panginoon. Okay, maya madadaanan natin yan. Nang ibig sabihin, dito sa tinatawag na kautusan, ito yung sinasabi na kung saan ay ito yung laman. No, na ang laman ay hindi talaga willingly na magpasakop sa kautusan ng ating Panginoon Diyos. At ito yung sinasabi ng Romans chapter 8 pa rin, verse 1. Ganito yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ngayon nga'y walang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay pinalaya ako at sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamagitan ng laman, sa pagsugo ng Diyos ng kanyang sariling anak ay nag-anyong lamang salarin, at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos ang laman ang kasalanan. Ito yung makikita natin about spiritual and fleshly. Ang sabi dito kasi sa English King James Version, maganda yung English King James Version kasi meron pang kadugtong na ilang talata. Ang sabi rito, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Ito yung bigyan natin ng importansya. Wala daw hatol sa mga nakay Kristo Jesus na lumalakad sa Espiritu at hindi na sa laman, o hindi na lumalakad ayon sa laman kundi ayon na sa Espiritu. Kaya binanggit dito yung pagkakaiba ng pagtalima sa laman at pagtalima sa Espiritu. Ang gumaganap daw o ang tumatalima sa laman, ang bunga daw nun kamatayan, pero ang tumatalima sa Espiritu, ang bunga daw nito ay buhay na walang hanggan. Nang ibig sabihin dito sa verse 1, ang plano ng ating Panginoon Diyos is to restore the human being. Nilalang ng ating Panginoon Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanilang wangis. Then nilikha ang tao dun sa alabok ng lupa. And then dito sa alabok ng lupa, nabuo ang tao, nabuo yung kanyang katawan, nabuo yung kanyang physical body. Pero walang buhay, as in walang buhay. Then nagkaroon lamang ito ng buhay nang ito ay hingahan sa butas ng ilong ng ating Panginoon Diyos. Then saka palang nabuhay yung tao na nalikha ng ating Panginoon mula doon sa alabok ng lupa. At kalakip doon sa hininga ng ating Panginoon Diyos yung kanyang larawan, yung kanyang wangis. At ito nga yung ating sinasabi, the holiness and righteousness of God, the image of likeness of God, inilagay sa tao at dun yun sa kaluluwang may buhay na nagmula sa kanyang hininga. Kaya dahil dito, sa mga bagay na ito, makikita natin ang paglalang ng una pa ng ating Panginoon Diyos sa tao. Merong larawan niya, may wangis niya. Nang ibig sabihin, ang nature ng ating Panginoon Diyos ay nakalakip sa tao. Pero nung dumating nga sa kanila ang pagpasok sa kasalanan sapagkat sila nga ay nadaya, ang sabi ng ating Panginoon, walang pagsalang kayo'y mamamatay pag kinain nyo ang bunga ng pagkaalam ng mabutit masama. And then alam natin, sumuway sila. Hindi sila sumangguni sa Diyos. Sinunod nila yung kanilang sarili. Sinunod nila yung daya ng kaaway, yung usaping magiging kagaya kayo ng Diyos.
Kaya niya sinasabing huwag niyong kakainin yan. Sapagkat pag kinain niyo yan, magiging kagaya kayo ng Diyos. Yun nga yung daya. At ito yung nag-excite sa kanilang sarili na sila ay pumantay sa ating Panginoon Diyos. Pero malaking problema, yun nga ay daya. Nang ibig sabihin, hindi sila pumantay sa ating Panginoon Diyos sa kalwalatian, sa kakayanan, sa kapangyarihan, sa katwiran. Hindi sila pumantay, kundi sila ay naging kagaya lang ng ating Panginoon Diyos, yung nalaman na nila ngayon ang mabuti at ang masama. Kaya ngayon yung punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at ng masama. At dahil dito, namatay sila sa harapan ng Diyos spiritual. Pero yung physical, hindi yun namatay. Nahiwalay lamang sila sa ating Panginoon Diyos. Kaya dahil dito, nung mahiwalay sila sa ating Panginoon Diyos, nangyari yung madilim na buhay ng tao. Ang buhay ng tao hindi na kumpleto. Kaya ngayon lagi natin sinasabi, ang tao ay may hinahanap sa kanyang sarili. At ang hinahanap niya sa kanyang sarili ay yung tinatawag na kakontentuhan. Hinahanap niya sa kanyang sarili kapayapaan. Hinahanap niya sa kanyang sarili ay yung lubos at ganap na kasiyahan. Pero laging ang kapos, laging kulang, hindi lubos, na gaya ng paghahanap ni Haring Solomon ng tunay na buhay. Hindi naranasan ni Haring Solomon yung tunay na buhay. Sapagkat nabigo siya, bagamat nasa kanya na ang lahat. Nagawa niya ang gusto niya. At nagawa rin niya kahit hindi gusto ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang sabi ng Ecclesiastes chapter 1, sinasabi roon, sinangguni ko ay ang aking puso upang maalaman ko kung ano ang meron sa kamangmangan at sa kaululan, at aking nakita mas lalong walang kabuluhan. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita, totoo talaga yung kalagayan ng buhay ng tao. Ito talaga ay combination ng earthly dust at combination ng breath of God. Then yung breath of God, ito yung spiritual. Then yung earthly dust, ito yung flesh o yung laman. Nang ibig sabihin ng Romans chapter 1, ang sabi ron, walang hatol sa mga na kay Kristo Jesus, na hindi na lumalakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Nang ibig sabihin, ang nangingibabaw sa kanila ngayon ay ang spiritual, hindi na yung physical body, yung earthly dust, nang ibig sabihin ay alabok mula sa lupa. Sapagkat kapag ang umiiral ay ang laman, ibig sabihin nga, hindi nangingibabaw yung ating kaluluwang may buhay. Wala siyang authority. Ang nangingibabaw ay yung fleshly, yung earthly dust na physical body natin. Pero yung holiness and righteousness, yun ay hindi makapangibabaw sapagkat nahiwalay nga sa ating Panginoon Diyos. Then ito ang dahilan kaya tayo tinubos ng ating Panginoon sa kasalanan. At ang kasalanan, buong sanlibutan. Ang ibig sabihin, covered pa ito si Eva at si Adan sa pagtubos ng ating Panginoon Kristo sa kasalanan ng sanlibutan. And then, sa pamagitan ng bagong tipan, tayo na nabubuhay sa ibabaw ng lupa, may kakaiba tayong privilege, hindi kagaya nung kina Eva at kay Adan o kina Abraham, sapagkat sila'y wala na sa ibabaw ng lupa, bagamat nagampanan nila ng mga lingkod ng Diyos, mga alipin ng Diyos, ang kalooban ng ating Panginoon. Pero yung isang privilege na kung saan ay maibalik muli yung larawan at wangis ng Diyos sa buhay ng tao, yun yung hindi nila naranasan. Kundi mula sa pangungulila lamang ng kanilang kaluluwa at takot sa ating Panginoon Diyos, nagkaroon sila ng paggalang at pagrespeto sa Panginoon. Pero hindi ito lubos at ganap. Nang ibig sabihin ay bumabagsak pa rin sila. Gaya nga ni Haring David na naging malapit na nga sa ating Panginoon Diyos pero bumagsak pa rin siya sa pagkakasala. Gaya ni Haring Solomon na kinalugdan na nga ng ating Panginoon Diyos sapagkat inibig ni Solomon ang ating Panginoon Diyos ng buong puso
at buong kaluluwa at buong pag-iisip. Pero dahil nga hindi pa nga natutubos ang kasalanan, empty pa rin. Kaya dahil doon sa paghahanap nga niya ng tunay na buhay, hindi na siya sumasangguni sa Diyos. Sinusubukan niya yung mga bagay-bagay. Kaya dahil dito sa bagong tipan, ito yung privilege na pwedeng maranasan ng bawat isa sa atin na yung larawan at wangis ng Diyos pwedeng matanggap muli ng tao mula doon sa pagkalikha niya kay Eva at kay Adan, or else kay Adan. Nang ibig sabihin, nasa kanila yung larawan at wangis ng Panginoon, nasa kanila yung kapayapaan, ang kagalakan, ang katuwaan, ang kasiglahan o ang kasiyahan, and then wala silang mahihiling sa kanilang mga buhay. As in, wala. Kaya lang, dumating nga yung tukso, yung isang bagay na wala sa kanila, yung pumantay sa Diyos. Yun lang ang problema. Yun na lang wala sa kanila. Sabi, kontento naman sila, masaya na. Pero nadaya nga na tukso, gustong pumantay sa Diyos. And then doon sila nadaya at isang malaking pagkakamali. Okay, nadaanan lang natin. Ngayon, ang plano ng ating Panginoon Diyos is the restoration of the human being through redemption sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya dahil dito, napakahalaga na dumating tayo sa punto na tayo muna ay makikipagkaisa at makikipagkasundo sa dugo ng tipan, sapagkat kung hindi tayo makikipagkasundo sa dugo ng tipan, mananatili sa atin yung kasalanan. Then yung pagsamba natin sa Diyos, yung paglilingkod natin sa ating Panginoon Diyos, yung mga ginagawa nating bagay na iniisip nating nakalulugod sa ating Panginoon Diyos, lahat yun ay kapos. Nang ibig sabihin ng kapos, hindi nga nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos compare dito sa sinasabi nga ng ating teksto, Romans chapter 8, na ang kanyang inaring ganap niluluwalhati din naman niya. Ngayon, kung niluluwalhati niya, nakaabot sa kalwalatian ng Diyos yung mga winork out ng ating Panginoon Diyos. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita na kung saan step by step ang ating Panginoon ay magpapakahayag, mangungusap siya. Ibibigay niya sa atin yung pangunawa, at kapag binigay niya sa atin yung pangunawa, purihin ng Diyos na uunawaan natin ang mga bagay-bagay hanggang personal na humantong tayo sa pakikipagkaisa at pakikipagkasundo dito sa dugo ng tipan at tayo'y magpapatubos. Then kapag dumating tayo sa ganong pagkakataon, dun ngayon papasok yung trabaho ng ating Panginoon, yung Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27, siya yung maglilinis sa atin. Hindi natin kayang linisin ng ating sarili. Yes, pwede tayong humingi ng tawad, pwede tayong patawarin ng ating Panginoon, pero yung hiningi nating kapatawaran, someday gagawin uli natin yon. Nang ibig sabihin, hindi naman talaga tayo makakalaya sa kasalanan gaya nga sa ilalim ng kautusan. Kaya ibig sabihin, ang paglilinis ay ang sa ating Panginoon Kristong ministeryo. Kapag nilinis niya tayo, ang sabi nga, ang pinalaya ng anak, ganap ng malaya. Nang ibig sabihin, yung pinagsisihan mo, hindi mo babalikan. As in, hindi mo babalikan. Kaya yung Ezekiel chapter 36 verse 25 to 37, siya yung maglilinis. Then siya yung magbibigay ng bagong diwa, siya yung magbibigay ng bagong kaisipan, siya yung magbibigay ng bagong prinsipyo, siya yung magbibigay ng mga bagong kaalaman, siya yung magbibigay ng mga bagay na pangunawa mula sa Diyos. And then aalisin daw niya yung batong puso. Then papalitan niya ng pusong laman, pusong makatao, pusong makadiyos. Aalisin nga yung batong puso o nagmamatigas na puso. Then trabaho yun ng Panginoon, hindi rin natin kaya yon. At ang sabi ron, ilalagay ko yung aking espiritu sa loob nila at palalakarin ko sila sa aking palatuntunan at kanilang isasagawa. Siya ang naglalagay ng kanyang espiritu dun sa mga winork out niya, dun sa mga nakipagkasundo sa kanya, dun sa mga nakipagkaisa sa kanya. Siya ang naglalagay ng banal na espiritu, at kapag naglagay ng banal na espiritu ang Panginoon, sigurado dapat malinis muna. Hindi niya kailanman ilalagay ang kanyang espiritu sa isang puso, sa isang budhi na hindi lubos at ganap na malinis. Kasi hindi nga mangyayari yun. Siya ay banal, siya ay matuwid, siya ay malinis. Then hindi niya ilalagay ang kanyang kalwalatian, ang kanyang espiritu sa anumang bagay na marumi.
Kaya dahil dito, kailangan muna siya ang magtatrabaho, hindi tayo. Siya yung gagawa. Kaya nga sabi natin do sa part 1 ng knowing about God's plan, well known about God's plan, nilinisan ng Panginoon Kristo ang paan ng kanyang mga alagad. At ang sabi niya nga kay Pedro, dahil ayaw ni Pedro magpahugas ng paa, ang sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, pag hindi ko nilinisan ang paa mo, wala kang bahagi sa akin. Then itong ibig sabihin nito, kapag hindi tayo natrabaho ng ating Panginoon, wala pa rin tayong bahagi sa biyaya ng ating Panginoon. Ang ginagawa lamang natin ay sarili nating sikap. At ang ginagawa natin, kung ito'y sariling sikap, wala itong pinagkaiba sa kautusan. Ibig sabihin, hindi pa tayo nakakapasok sa biyaya ng bagong tipan. Kasi nga, lagi natin sinasabi, kapag tayo ay nakapasok sa biyaya ng bagong tipan, we are not under the law, but we are above the law. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo sa Romans chapter 5. Or else, tingnan natin, Matthew po pala, Matthew chapter 5, ang Panginoon Kristo ang may sabi. Ang sabi niya rito sa verse 17, Matthew 5:17, huwag niyong isiping ako'y naparito upang sirain ng kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Kaya yun ang maliwanag. Hindi sinisira ng ating Panginoong Hesus ang kautusan ni ng mga propeta. Bagamat ang tingin talaga sa kanya ng mga reliyon o ng mga leader ng reliyon, ng mga eskriba, ng mga saserdote, ng mga pariseyo, siya ay isang suwail ayon sa kautusan. Pero actually hindi siya suwail. Nasa ibabaw siya ng batas. Siya mismo yung pinagmumula ng kaayusan at ang ginagawa niya ay kaayusan. Kaya dahil dito, ito rin yung reason kung ba't ipinako nila sa ating Panginoon, ang ating Panginoon Kristo sa krus at hinatulan ng kamatayan, kasi ayon sa kautusan, ang sumisira sa salita ng Diyos ayon sa kautusan, death penalty talaga. At ito yung kaso noong yung ang tawag dito no si Haring Akab, asawa niya si Jezabel, ay merong nagustuhan lupain itong si Akab, pero ayaw ibigay ni Nabot nga ba gayon, ayaw niyang ibigay dahil mana pa niya yun sa magulang niya. Ngayon, dahil dito, malungkot yung hari at nakita ni Jezabel talaga ang pangalan. Sabi, ba't ang hari ay malungkot? Ang sabi niya, sinabot kasi ayaw niyang ibigay sa akin yung ubasan niya, yung kanyang lupain na may ubasan. Papaltan ko nga, ng doble pa, kahit pa 10 doble, kaya kong paltan. Kaya lang ayaw niyang ibigay, kaya malungkot yung hari. Sabi ni Jezabel, akong bahala dyan. Meron na talagang ganong takbo ng utak, yung madilim na takbo ng utak. Kaya ang sabi ni Jezabel, akong bahala dyan. Kumuha si Jezabel ng mga saksing bulaan, ng ibig sabihin mga hamak na tao. Kumuha siya ng mga saksing bulaan, binayaran niya yon, at ngayon ito ay humaharap sa hukom na kanilang sinasabi. Sinabot daw ay nagsinungaling o nagsalita laban sa hari at laban din sa Diyos. At ayon sa batas ng kautusan, ang magsalita laban sa hari at ang magsalita laban sa salita din ng Diyos ay meron talagang death penalty. Ngayon, itong reyna si Jezabel, kumuha siya ng mga saksing bulaan. At sinasabi nila, binayaran niya ng malaking halaga at sumasaksi sa hukom, nagsakdal sa hukom, sinabot daw, nagsalita laban sa hari at nagsalita din daw laban sa Diyos. Kaya dahil dito, merong mga saksi at isinakdal, sinabot, walang magawa ngayon, sinabot at nahatulan siya ng kamatayan. Grabe, ang bigat, madilim, walang konsensya talaga ito si Jezabel. Kaya dahil dito, nung mahatulan ng kamatayan si sinabot, dinala siya sa labas ng bayan, binato hanggang sa mamatay. Ang sabi ni Jezabel sa hari, sinabot ay patay na. Ngayon, wala nang may-ari ng kanyang bukid. Ano pang ginagawa mo? Kunin mo na, pag-aari mo na yon. Kaya ngayon, yun yung naging kaso ni Nabot, injustice pa rin. Nang ibig sabihin, yung batas ng kautusan, yun yung humatol sa kanya at ito ay ginawa ng mga taong tampalasan. At ganito rin yung nangyari sa Panginoon Kristo, inaaskusahan nila na ang ating Panginoon Kristo ay namumusong sa Diyos. At dahil dito, siya ay nahatulan ng kamatayan ayon sa kautusan.
Pero sa isang katotohanan, tinanggap lahat ito ng ating Panginoong Kristo sapagkat siya nga ang papalit dun sa kautusan. Nang ibig sabihin para pumasok ang biyaya na hindi ito naiintindihan at naunawaan maging ni Satanas. Nang ibig sabihin, hinatulan nila ang ating Panginoong Kristo, ang akala nila tapos na ang lahat ng bagay, pero yun pala ang pasimula ng dakilang biyaya ng ating Panginoon. Kaya ang ating Panginoon Kristo na nanahimik siya, hindi siya umiimik, ipinaubaya niya lang ang lahat ng bagay para sa kaganapan ng plano ng Diyos sa lahat ng tao, pati doon sa mga umuusig sa Kanya. Pati doon sa mga leader ng reliyon na naglagay ng kamatayan o naglagay sa kanya sa hukuman upang siya ay mamatay at mapako-sa-os. Ano ang punto na ating sinasabi? Ang kautusan, ito ay kapos talaga sa harapan ng ating Panginoon. Then sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, mapupulpil ngayon yung tinatawag na kaganapan ng paglapit ng tao sa Diyos at pagtanggap ng ating Panginoon Diyos sa tao, sapagkat yung katawang salarin daw ay kasama ng natubos ng ating Panginoon. Then wala yung kasalanan sa pamagitan ng pagsisisi at pagpapatubos ng buhay sa ating Panginoon Kristo. Mangingibabaw ngayon yung tinatawag na espiritu o yung spiritual. Mangingibabaw ngayon yung breath of God na may kalakip na holiness and righteousness. Then kapag ito ay na-restore muli ng ating Panginoon Kristo sa pamagitan ng redemption at sa pamagitan din ng ating pakikipagkaisa. Kasi hindi lamang ang ating Panginoon Diyos ang gagawa, kundi tayo ay susunod. Tayo'y makikisang-ayon. Tayo ay tatalima. Tayo'y makikipagkaisa. At yun nga yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 21. Kailangan natin makipagkaisa. Kailangan natin makipagkasundo. Pero yung plano sa ating Panginoon yon, hindi natin plano yon. Then habang nakikita lang natin yung kanyang plano, tumatalima lang tayo doon. Sumusunod lamang tayo doon hanggang sa yung katawang salarin, yung flesh, yung earthly dust, ay maging kontrolado ngayon ng breath of God. Sapagkat yung breath of God ay naging active uli. Nakabalik yung larawan at wangis ng Diyos. Kaya ngayon sa buhay ng taong yun, ang nangingibabaw ngayon ay yung tinatawag na spiritual. Ang lumalakad daw sa espiritu ay may buhay na walang hanggan at hindi na lumalakad sa laman. Ibig sabihin nun, ay yung nais ng laman na lumalabag naman sa kalooban at katwiran ng Diyos. Kaya dito sa Romans chapter 8 verse 1, ang sinabi ron na hindi na lumalakad ayon sa laman, kundi lumalakad na ayon sa Espiritu. Nang ibig sabihin nga noon, yun yung tinatawag na attitude, yung tinatawag na behavior. Yung behavior natin hindi na fleshly. O yung sabihin natin, kagaya nakikita natin, bagamat andun nga rin yung, sa mga hayop, di ba, meron din silang 5 senses. Yung sinasabing seeing, smelling, tasting, hearing, and touch. Meron sila nun. Pero yung mga hayop, wala po yung righteousness and then wala din yung holiness. Walang larawan at wangis ng Diyos. Dahil hindi naman sila nilika sa pamagitan ng hininga ng ating Panginoon, kundi sila'y nilika sa pamagitan ng pagbigkas ng salita ng ating Panginoon Diyos na sinasabi na magkaroon ng mga hayop na lumilipad, gumagapang sa lupa, lumalangoy sa tubig at nagkagayon. Pero ang tao, iba yung pagkalika. Ngayon, yung tao, merong 5 senses at yan nga yung pinag-aaralan sa edukasyon, sa elementary, sa high school. Pero actually, meron pang senses. Yun yung tinatawag na thought thinking, yun daw common sense. And then yung tinatawag na konsensya, yung tinatawag na emotion, yung konsensya natin. Yun ay senses pa rin. Kaya actually, hindi lang talaga 5. Pero kapag tayo ay na-redeem ng Panginoon, nagiging kumpleto yon. Sabi nga, nagiging 7. Hindi lamang 5. Pero yung mga hayop, walang 7 senses. Talagang 5 lang talaga sila. Kaya ngayon, ito yung punto. Nang ibig sabihin, pag lumalakad tayo ayon sa Espiritu, andun yung holiness and righteousness. At kapag lumalakad daw naman sa laman, yun lang yung gusto ng ating katawan lupa.
pero hindi na ito bumabase at hindi nito pamantayan yung tinatawag na holiness and righteousness. Yung gusto niyang gawin, gagawin niya. Yun yung paglakad sa laman. Gusto ko di gagawin ko, lahat naman ng tao, ganyan. Ako po, nang hindi pa nagpapatubos ng buhay sa Panginoon, ganyan din ako. At majority, kapag tao at nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, majority laging ganon. Kaya sabi ng ating Panginoon sa Lucas chapter 9 na sinasabi ng isang alagad, Panginoon, susunod po ako sa iyo, pero pabayaan mo po akong yumaon muna at mailibing ko yung tatay ko. Ang sabi naman Panginoon, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kapwa nila patay. Kaya paanong ililibing ng patay ang kapwa niya patay? Kaya ang tinutukoy niya rito, patay ito sa espiritu, pero buhay sa laman. Kaya ngayon, yung buhay sa laman ay ililibing niya yung patay na rin sa laman, yung physical body. Ito sabi ng Lucas chapter 9 na sinasabi sa verse 59, sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Datapot siya nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapot sinabi niya sa kanya, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Datapot yumaon ka, ibalita mo ang kaharian ng Diyos. Kaya yun sinasabi, kapag hindi pa tayo talaga nare-redeem, spiritually patay talaga. Hindi pa nare-restore ng ating Panginoon yung likeness and image of God sa buhay ng tao. At kung ito'y na-restore na, ito'y sinasabi man ni Apostol Pablo dito sa aklat ng Ephesians chapter 2 na sinasabi rito sa verse 1 hanggang 5 na kung saan tayo ay binuhay na maguli ng ating Panginoon. Pero actually, physically, talagang buhay naman tayo. Pero ang tinutukoy dito, yung ating spiritual na i-restore ng ating Panginoon Kristo. At hindi tayo ang magre-restore noon, nakikipagkaisa nga lang tayo. Siya yung may plano noon, siya yung gumagawa noon, siya yung humahakbang noon. Tayo lang nakikipagkaisa. Ephesians chapter 2 verse 1, kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran ng una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman sa ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman na ating ginagawa ang mga pita ng laman ng pag-iisip at tayo no ay katutubong mga anak ng kagalitan, gaya ng iba. Ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, bagamat tayo patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. At tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Kaya ang usapin dito na tayo binuhay niyang magulit, spiritual yon. Yung ating spiritual kasi, nung umidad na tayo, siguro mga 10 years old, nung mga bata tayo, kalugod-lugod talaga tayo sa Diyos. Siguro sabihin natin, below 5 years old, below 6 years old. Kaya dun sa below 5 years old, below 6 years old, tayo'y walang accountability sa kasalanan. Na kung sakaling tayo umalis sa ibabaw ng lupa, ay talagang tayo'y pupunta ay sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat wala tayong accountability. Ano yung accountability? Hindi pa talagang lubos nating alam kung ano ba ang mabuti at ang masama. Wala tayong accountable doon. Pero kapag umidad na tayo ng 10 taon, alam na natin ang mabuti at masama. At doon tayo nagiging accountable, ng ibig sabihin may ipagsusulit na tayo sa Diyos. And then sa mga ganong edad, doon sa harapan ng Diyos, hindi na kalugod-lugod yung ating mga lakad. Nang ibig sabihin, sumusuway na tayo sa kalooban ng ating mga magulang, naglilihim na tayo sa ating mga magulang, gumagawa na tayo ng mga kwento at pinapapaliwanag na natin ang ating mga magulang sa kwentong yon para lamang maitago natin yung ating mga pagkakamaling mga nagagawa. Kaya ibig sabihin, doon sa mga panahong yon, patay ang tao sa harapan ng Diyos. Pero kapag dumating nga ang panawagan ng Panginoon, yung pagtawag niya sa atin, yung kanyang calling, and then nahayag sa atin yung kanyang mga biyaya, tayo nagpakumbaba, nagkaroon ng pagganang pagrespeto sa kanya, naunawaan natin ang mga bagay na kalooban ng Diyos at dumating tayo sa punto na tayo'y makikipagkaisa at makikipagkasundo na sa kanya through redemption. Doon magtatrabaho ang Panginoong Kristo. Doon siya gagawa. Kaya dito, kapag natrabaho niya ito, ibig sabihin doon tayo binubuhay na maguli ng ating Panginoon, yung larawan at wangis ng Diyos
bumalik sa tao. Then bumalik din yung kapayapaan, bumalik din yung kakontentuhan at yung kagalakan na hindi kayang maipaliwanag, bumalik uli sa tao. Kaya dahil dito, kung ito yung resulta ng pakikipagkasundo sa ating Panginoon Kristo, niluluwalhati ng Panginoon Diyos yung kanyang tinrabaho, winork out niya. Kasi tama at maayos yung resulta ng kanyang pagkakagawa. Sabi nga natin sa pangangaral natin, pag Diyos ang gumawa, hindi palpak. Bagamat ang kapangyarihan pa rin ng pasya ay nasa tao, nakikipagkasundo lang tayo sa Diyos, nakikipagkaisa lang tayo sa Diyos, pero pag siya ang gumawa, siya ang trumabaho, pulido talaga. Pag sinabing anak ng Diyos, as in hindi yan sinungaling at hindi magsisinungaling. Simple lang yon. Nang ibig sabihin, ang kalayaan talaga sa tinatawag na kasinungalingan, napakahirap habang nagtatago ka ng lihim. Pero sinasabi na Revelation chapter 14, verse 1 to 5, na kung saan ay mga tinubos niya sa lupa na walang lumalabas na kasinungalingan sa kanilang bibig. But I believe, bago pa sila tubusin ng Panginoon, nung hindi pa sila natutubos sa Panginoon, pare-pareho lang sinungaling. Ganyan talaga ang buhay. Kaya sabi dito, Revelation chapter 14, verse 4 to 5, verse 5. Verse 5 na lang para madali. At sa kani-kaniyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan, sila'y mga walang dungis. In reality, tinala ito ng banal na kasulatan. Ito yung mga binili ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. Binili ng dugo ng kordero. Na ibig sabihin, na-redeem, natubos, nakipagkasundo sa Panginoon, or else nakipagtipan sa ating Panginoon. Sa usapin nga pala ng pakikipagtipan, pasantabi sa bawat tumatawag sa ngalan ng Panginoon Kristo, ano ang tipan natin sa Panginoon? Sapagkat ako ay muntik din madaya sa ganitong bagay. Bagat sa pasimula, talagang ako'y nagpatubos. Kaya ibig sabihin, nauna akong magpatubos. Pero pang-una pa ako kasi sa mga tipan-tipan, kobe-kobinan, kagaya nung kobinan ko. Sabi ko kasi, siyempre gusto ko rin magpamilya, gusto ko rin maglingkod sa Panginoon, magpastor. Pero yung trabaho ko nga ay irregular, construction lang, tricycle driver, ganon. Naglalaminate ng diploma, naglalaminate ng mga picture. Pero hindi stable, hindi talaga established. Kaya gusto ko yung established na trabaho. Kaya yun, gusto kong mapapasok doon sa Colgate. Kasi sweldo daw doon, 5,500. Sabi ko, nako, makakaipon ako noon. Pag nakaipon ako, ay pwede na akong magpamilya noon. Ayos na sa akin yun. At yun ay mga panahong mga 1996, 97, mga 1996. Kaya dahil dito, isang covenant ko sa Panginoon, yes, Lord, ang unang sweldo ko, sa'yo talaga. Dahil naririnig ko sa iba, at yun ang alang kong tipan, yung pakikipagtipan. Lord, ako po'y nakikipagtipan, kasunduan po, matanggap lang ako sa trabahong ito, yung unang sweldo ko, ibibigay ko. Kaya dahil nga doon, katrabaho nga ako at yung unang sweldo ko, ibinigay ko. Pero dahil nawala ako sa church, nadistilo ako sa may parteng silangan, yung nga, Gumaka, Quezon, Calawag, Pagkawayan, at Timonan, yun, hindi ako umuwi na 1 linggo, kaya 1 linggo ako nawala sa church. Sabi ng pastor ko, karoon ka nga ng trabaho, nawawala ka naman sa gawain ng Diyos, mag-resign ka na. Sabi ko, sige po pastor, pero papasok pa rin po ako. Kung ako'y didistino pa rin sa malayo, ay di saka po ako magre-resign. Sige, nasa sa iyo yun. Bigla ko naisip, Lord, may tipan po ako. Binigay ko naman yung sweldo ko. Yung 1 linggo ko sweldo, binigay ko naman. Kaya dahil dito, sabi ko, Lord, anong plano mo? Yung kalooban mo ang mangyari. Kaya dahil doon, nung pumasok ako sa opisina, nakaalis na yung truck. Nakaalis na. Then doon na lang ako sa warehouse. Kaya dahil doon, naiwan ako, doon na lang daw ako sa warehouse. Kaya sabi ko, Lord, salamat po. And then ang punto ko, iningatan naman ng Panginoon, dito ako natuto sa Colgate and Palmolive. Ang punto, sa usapin ng tipan, kala ko yung mga tipanan. Pangalawa, itong bigote natin ito. No? Ito pong bigote ko, kinukulayan ko na lang, kaya kulay itim. Pero puti na. Kaya pasantabi sa misis ko, nung una akong nanligaw sa iba, may tipan ako, sabi ko, Lord, ibigay mo po sa akin si sister. At maglilingkod po ako sa iyo. Yun yung aking pangako, yun yung aking covenant. Siyempre, pa ikaw ay nanliligaw, itong bigote kong ito ay may tipan din. Sabi ko, Lord, itong bigote nito, palatandaan maglilingkod ako sa iyo.
Kaya noon nanliligaw, sabi nung nililigawan ko, ayoko nang may bigote. Mukha daw haragan. Ayoko nang may bigote. Gusto ko yung walang bigote. Kaya sabi niya, di tanggalin mo yung bigote mo. Kaya pinaliwanag ko, sabi ko, hindi. May tipan kasi yan eh. Ikaw, kung tatanggalin ko ito, mag-decision ka. Pero ako hindi ako magdi-decision tanggalin. Tatanggalin ko ito pag tatalikod na ako sa Diyos. Saka ako ito tatanggalin. Kaya ako, ganun yung mga tipan, ganun yung covenant. Pero yung tipanan, nasasabihin natin, lalapit tayo sa Panginoon Kristo doon sa itinatag niyang tipan. Nasasabihin natin, Panginoon, narito po ako, Panginoon. Naunawaan ko yung kalooban mo. Narito, nakikipagkaisa ako. Nakikipagkasundo ako sa iyo, Panginoon. Tubusin mo na po ako at huwag mo na po akong ibalik sa kasalanan o sa kalikuan. Then, yun yung usapan ng tipanan. Sapagkat ang tipan dapat unawa ng isa't isa. Kaya ito yung sinasabi sa aklat ng Hebreo, yung unang tipan. Balikan po natin yung aklat ng unang tipan o yung pagkakatatag ng unang tipan. Hebreo chapter 9. Ang sabi rito, verse 19 o verse 18, kaya't ang unang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo, sapagkat nasalitain ni Moises ang bawat utos sa buong bayan ayon sa kautusan, ay kumuha siya ng dugo at ng mga bulumbaka at mga kambing na may tubig at balahibong mapula ng tupa at isuko at winisikan ng aklat at ayon din sa buong bayan. At sinabi na sinasabi ito ang dugo ng tipan na pinag-uutos ng Diyos dahil sa inyo. Kaya ibig sabihin, yung unang tipan daw, meron talagang pagtitibay ng dugo. At ito yung sinasabi sa aklat ng Exodus chapter 24, verse 6 to 7. Exodus 24, verse 6 to 7. Ganito ang sinasabi. At kinuha ni Moises ang kalahati ng dugo. At kinuha ni Moises ang kalahati ng dugo at nilagay sa tasa at ang kalahati ng dugo winisik sa ibabaw ng dambana at kanyang kinuha ang aklat ng tipan. Binasa sa pakinig ng bayan at kanilang sinabi, lahat ng sinalita ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magmamasunurin. At kinuha ni Moises ang dugo at iwinisik sa bayan at sinasabi, narito ang dugo ng tipan na ipinakipagtipan ng Panginoon sa inyo tungkol sa lahat ng mga salitang ito. Ito yung unang tipan na ibig sabihin, hindi lamang yung gusto ng Panginoon ang nasunod, kundi hinihintay niya ang pagsang-ayon ng bayan. Kundi kung yung kanyang gusto na kautusan ay kanilang gaganapin, then makikipagtipan ng Panginoon at igagawad niya yung mga pangako nung lumang tipan. Yun pangako ng kautusan. Pero kung sasabihin nila ayaw namin gawin yan, hindi makikipagtipan ng ating Panginoon. Pero sabi nga ron, binasa ni Moises ang kautusan sa pakinig ng bayan at matapos itong basahin ni Moises ang tugon ng bayan, magmamasunurin kami. Kaya dahil dito, kung sila'y magmamasunurin sa kalooban ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng kautusan, kinuha ngayon ni Moises yung dugo. Nang ibig sabihin, ang tipang ito ay pinagtitibay sa pamagitan ng dugo at ito'y iwinisik sa bayan at iwinisik din sa aklat ng tipan o sa aklat ng kautusan. Ganito rin yung bagong tipan. Dapat maunawaan muna natin, ano ba yung tipan? Ano ba yung kasunduan? Ito'y redemption. Dapat sumaating puso yung usaping, Lord, magpapatubos na po ako sa iyo. Ibig sabihin, ilagay mo ako sa ilalim ng kapangyarihan, sa ilalim ng pamamahala at willing akong sumunod sa kalooban mo. Nang ibig sabihin, ang tipang ito dapat nauunawaan, naiintindihan. Then ito ang malaking problema, maraming umaasa ng buhay na walang hanggan pero walang tipan sa Diyos sa usapin ng katubusan. Ang alam lang nila, tinanggap namin si Kristo, inaccept na namin si Jesus Christ, kaya ang aral sa amin, ligtas na kami. Sapagkat tinanggap na namin si Kristo. Kaya kami ngayon ay anak na ng Diyos at may buhay na walang hanggan. Pero yung katunayan ng pagiging anak ng Diyos, andun pa rin sa kasinungalingan. Itong mga tinubos ng Panginoong Hesus sa Revelation chapter 14 verse 5, wala nga daw lumalabas na kasinungalingan. Kasi redeem na sila ng Panginoon. Hindi na sila lumalakad
ayon sa kalakaran ng laman, yung earthly dust, kundi nangingibabaw sa kanila ngayon yung likeness and image of God o yung hininga ng Diyos o yung Espiritu na hininga ng Panginoon Diyos na nasa loob ng tao. Nanlalangin nga ng Diyos ang tao. Combination ito ng hininga ng Diyos at combination ito ng earthly dust. At yung earthly dust talaga wala yung buhay. Kaya yan nagkaroon ng buhay dahil doon sa hininga ng Diyos. Kaya lang yung hininga ng Diyos na may larawan at wangis ng ating Panginoon Diyos nang pumasok siya sa kasalanan, yung larawan at wangis ng Diyos nawala. Kaya dahil dito, ito yung inire-restore ng ating Panginoon Kristo, ito yung kanyang ibinabalik at gusto niyang mapabalik sa tao. And then kapag ito'y bumalik sa tao, talagang totoo yun na sinabi niya, walang hatol sa mga nakay Kristo Jesus na hindi na lumalakad ayon sa laman, kundi lumalakad na ayon sa Espiritu. Sa John chapter 5, ganito rin ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo na walang hatol nga sa mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. John chapter 5 verse 24 to 25, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita excuse, at sa kanya ay nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga, maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mga bubuhay. Kaya ang binanggit dito, maririnig daw ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Ito yung pagtawag ng ating Panginoon Diyos sa mga tao na sinasabi ng ating teksto, Romans chapter 8 verse 30, yaong mga nakilala ko, itinatalaga ko. Yung mga itinatalaga ko, tinatawag ko rin naman. Yung pagtawag ay yung mapakinggan ng tao ang tinig ng panawagan ng ating Panginoong Diyos. At yung tutugon, ang sabi ron ay mabubuhay. Bakit? Ere-restore siya ng Panginoon, pagpapahayagan siya ng Panginoon hanggang dumating sila sa usapin ng pakikipagkaisa sa dugo ng tipan. Then pag kinrabaho na sila ng ating Panginoon, ang sabi rito, inililipat na sa kabuhayan. At binanggit dito, wala nga daw hatol. Ulitin natin, verse 24. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Hindi mapapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Kaya ibig sabihin, ang nais ng ating Panginoon, restoration of the human being. Yun ang pinakaplano niya. At kapag yun ang nangyari sa atin, yun yung nagaganap sa Revelation chapter 14 verse 5. Sila yung mga binili ng dugo ng kordero sa ibabaw ng lupa at sa kanilang mga labi ay walang lumabas na kasinungalingan. Sila'y mga malilinis. Kaya dahil dito, itong magandang plano ng ating Panginoon, harinawa mangyari sa lahat sa atin bago tayo umalis sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ito'y usapin ng buhay natin ngayon habang narito sa ibabaw ng lupa. And then pagkatapos ng buhay natin dito sa ibabaw ng lupa, usapin ito sa kabilang buhay. Nang ibig sabihin, kung saan naroon ang Panginoon, nais ng Panginoon, andun din tayo. Kaya sa ganitong kalagayan, sa ganitong sitwasyon, walang ibang plano ang ating Panginoon Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, kundi yung talagang ikabubuti natin, huwag tayong mapahamak. Sapagkat sabi nga, kakilakilabot ang kapahamakan sa buhay ng tao kung hindi niya makakamit ang biyayang ito ng ating Panginoon. Sinasabi ng Jeremiah chapter 29 verse 11, nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa ikabubuti nyo, sa hindi sa ikapapahamak nyo, kundi sa para sa inyong magandang kinabukasan, sa ikabubuti ng inyong buhay. Ganon mag-isip ang Panginoon Diyos. Gaya din daw yan ng mga magulang para sa mga anak. Hindi nag-isip kailanman ang mga magulang ng kapahamakan ng kanyang anak. Kung meron man, siguro isa lang yun sa 1,000. But majority, ang magulang, ang sabi nga, wala yang iniisip kundi ang ikabubuti ng anak. Sabi nga, ang tagumpay ng anak, tagumpay ng magulang. Kapahamakan ng anak, kapahamakan din ng magulang. Ang ibig sabihin,
ay nagdaramdam din ang magulang. Lalo na ang ating Panginoon, siya talaga yung ating creator, hindi niya tayo pababayaan. Kaya lang nasa sa atin ng pasya kung i-refuse talaga natin ang magandang plano ng Diyos, babaliwalain natin, hindi natin pakikinggan, hindi natin tatanggapin, wala siyang magagawa para ding magulang. Kung talagang magmamatigas ang anak, walang magagawa ang magulang. Kaya ibig sabihin, may sarili tayong pasya. Na gaya ng ating sinasabi, kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa tao, ang kapangyarihang magpasya. Hindi tayo pwedeng pilitin ng Diyos, hindi rin tayo pwedeng pilitin ng dyablo, pero inu-impluwensyahan tayo ng dyablo, ini-impluwensyahan din tayo ng ating Panginoon Diyos. Kaya lang sa pagkakataon nga, nakauna si Satanas, na-impluwensya niya ang tao at siya'y nanaig, nakapasok ang kasalanan, then yung likeness and image of God, yung holiness and righteousness na wala. Kaya ngayon parang lumalabas, mahina ang ating Panginoon Diyos kaysa sa kadiliman. Hindi, naandun lang sa tinatawag na nakapasok ang tao sa kasalanan. Then, ibig sabihin, sa left and right, nakapanaig ngayon yung balanse sa bandang kaliwa. Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi pa rin naman yan tumitigil. Umi-impluwensya pa rin siya. At darating ang panahon, siya pa rin ang mangingibabaw. At kung pagmamasdan natin, lahat ng ipinapangako ng dyablo, pangibabaw lang talaga ng lupa, walang buhay na walang hanggan. Biwas, maging matalino tayo. No, lahat ng itinukso niya sa ating Panginoon Kristo, Matthew chapter 4, pangibabaw lang talaga ng lupa. Hindi siya nangangako ng pangwalang hanggan dahil walang mabuting maibibigay na pangwalang hanggan ang mga nadaya ng dyablo. Pero ang ating Panginoon Kristo, ang ating Panginoon Diyos, ang dami niyang pangako ng pangwalang hanggang buhay. Pero kay Satanas, ang pangako lang niya, ang pangako lang ng dyablo, pangibabaw lang ng lupa. Ibig sabihin, pwede kang yumaman, pwede kang maging dakila, pwede kang maging sikat, pwedeng ibigay sa iyo ang kaharian dito sa libutan, nasa sa iyo. Pero sabi ni Satanas, sambahin mo lang ako. But actually, ang kanyang ibinibigay talaga, pang ibabaw lang ng lupa. Ibig sabihin, habang ikay nadibubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Pero pag umalis na sa ibabaw ng lupa, ang iniisip ng dyablo, sama-sama tayo sa parusa ng Diyos. Hindi niya yun ipinapaalam. Ang gusto lang niya, masaya, enjoy tayo dito sa ibabaw ng lupa. Tayo yung mga naghahari-harian, tayo yung mga dakila, tayo yung pinupuri, tayo yung niluluwalhati. At maraming tao ang gusto na maging kagaya din nila o kagaya ng buhay nila. Yung buhay natin ngayon, mayaman tayo, sikat, nagagawa natin ang ating gusto. Pandito lang yung sa lupa. Pero ang buhay sa lupa, napakaiksi. Sabi nga, napakaiksi. Ako po ay talagang sabi nga ay 53 na po ako. Pero sa totoo lang, parang kailan lang. Ang bilis ng panahon. Diyan darating ang panahon, bababay din ako sa ibabaw ng lupa. Pero sana maging kabahagi ako sa paggawa ng Diyos. Maging kabahagi ako sa paghahayag ng kadakilaan ng Diyos. At ito'y maipahayag ko sa mga kagaya ko rin na nangungulila ang kaluluwa, humahanap ng katotohanan. Hinahanap ano ba talaga ang buhay. Kaya sa pagkakataong ito, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, ang usapin, napakaganda ng plano ng ating Panginoon. As in, napakaganda. Hindi lang dito sa ibabaw ng lupa, hanggang sa kabilang buhay. Pero ang kadiliman, ang pangako lang niya na magaganda dito lang sa lupa. Yayaman ka, magiging sikat ka, magiging dakila ka, hahangaan ka ng mga tao. Kung magagawa mo, kung ano man ang gusto mo. Pero sa kabilang buhay, wala siyang may papangaw kahit isa. Dahil alam niya, pagkatapos ng buhay dito sa ibabaw ng lupa, kasama na silang hahatulan ng dyablo. At yun yung sinasabi ng Matthew chapter 25 verse 41. Ang sabi ng Panginoon Kristo, kung maroon kayo, pasaapoy kayo na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Ang apoy na walang hanggan inihanda ng Diyos sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Kaya lang hindi pumapayag ang dyablo na hindi siya mandadamay ng iba. Idinadamay niya yung ibang tao. Kaya dahil dito, hindi rin naman papayag ang Panginoon, nire-restore niya, pinapaalalahanan. Pansamantala, ito yung pinakamensahe sa atin sa pagkakataong ito. Ang pangingibabaw ng hininga ng Diyos ng kaluluwang may buhay over the flesh, over the body.
kontrolado na ng likeness and image of God, ng breath of God, ang ating physical body. Kasi itong ating pagkatao, combination ng hininga ng Diyos at ng earthly dust o ng alabok ng lupa. At ang naging ibabaw ngayon, yung tinatawag na hininga ng Diyos. Dahil natubos tayo ng Panginoon sa kasalanan, nilinis niya tayo, kaya ang nangingibabaw, spiritual. Then, hindi makapangingibabaw yung gusto ng laman. Nangingibabaw yung gusto ng laman nung patay tayo sa espiritu. Hindi natin alam kung ano ang matuwid. Basta lang lamang natin, sarap buhay, walang katwiran ng Diyos, walang kabanalan ng Diyos. Kung ano lang sarap ng buhay, gagawin natin. Yun yung pinakang flesh. But actually, yung spiritual, nang maridim tayo ng ating Panginoon, may dumating na kagalakan, katuwaang hindi kayang maipaliwanag. 1 Peter chapter 1, verse 8. Kaya dahil dito, pumapasok na yung spiritual redemption natin, na i-restore yung ating pagiging human being, na i-restore yung holiness and righteousness, yung ang Ephesians chapter 2, verse 1 to 5, at doon sa Ephesians chapter 2 ngayon, verse 9 to 10, nang sabihin, ang kaligtasan ito, nagmula sa pananampalataya, hindi dahil sa mga gawa. Ito daw ay dahil sa nilalang ulit tayo ng Panginoon. Tayo ay nilalang kay Kristo. We are created in Christ Jesus. Kaya siya yung gumawa, hindi tayong gumawa. Pansamantala, ito po yung pinakamensahe sa bawat isa sa atin. Ipulpil natin, bigyan natin ng kaganapan ang magandang plano ng Diyos sa atin at ang magpapasya tayo. At kapag nagpasya tayo ng tama, saka siya kumikilos, siya ang gumagawa. Hindi niya tayo pakikialaman sa gusto natin. Ini-encourage lang niya tayo, ini-influensya niya tayo, kaya siya nagpapakahayag, binubuksan niya yung ating pangunawa para humantong tayo sa pakikipagkasundo. And then, kapag nangyari ang mga bagay na ito, mapupulpil natin. Ano nga ba ang buhay sa ibabaw ng lupa? Napakagandang kasaysayan, naging kabahagi tayo sa paggawa ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoon sa kanyang kapurihan, magpakailan-kailanman, sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen.